Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-106 na kabanata. Ang argumento ng pamilya Phillips. Napayuko ang kanyang mama, habang sinasabi ito kay Kelly. Hindi ko alam kung kailan ka pa naging hindi masunurin. Nasaktan si Kelly. Pero alam niya na sinabi lang ito ng kanyang mama, dahil nakasuot si Alex ng pangit na damit. Hindi naiintindihan ng kanyang pamilya na, ang boyfriend na gusto niya ay yung naa-attract siya at hindi dahil sa marami itong pera. Bakit ka ganoon sumagot sa iyong lola, wika ng kanyang mama. Isa pang kamag-anak ang nagsalita kay Kelly. Paano mo nagawang magdala ng boyfriend na mahirap dito sa ating bahay at ipakilala sa pamilya? Umaasa sa iyo ang iyong lola, kailangan mo na maging reasonable. Si Kelly ay ginagawa ang bawat sabihin ng kanyang pamilya ng ilang taon na. Lahat sila ay nagmamando ayon sa kanilang kagustuhan. At walang pakialam sa kanyang mga hilig. Ang iba sa kanyang kamag-anak ay nagsimulang panghupain ang tensyon. Sabi ng isang uncle niya, hindi natin dapat hinuhusgahan ang isang tao dahil lang sa kanyang pananamit. Baka may pera ang kanyang pamilya, at ayaw lang nitong ipakita. Hindi ako maniniwala na gagawa si Kelly ng anumang bagay na makakasakit sa pamilya. Naglakad ito palapit kay Alex at nagtanong, tama ba ako? Saan ka nakatira? Ano ang ginagawa ng pamilya mo? Sa nakikita ni Alex na pakikipagtalo ni Kelly sa kanyang sariling pamilya. Medyo nakaramdam siya ng kaunting pagmamalasakit dito. Ang pamilya ni Kelly ay masasabing niyang kabilang na pinamamahalaan ni Justin. Ang pamilya nila Justin ay nagmamay-ari ng Warrior Enterprise business. Marahil ito ay magpapatahimik sa kanila nang hindi na kailangang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Pero bago pa siya makapagsalita ng kahit ano, lumakad si Kelly sa harapan niya at nagsalita para sa kanya. Isa siyang ordinaryong estudyante sa Preston University, at mula siya sa ordinaryong pamilya, wika nito. Sa abot ng kanyang nalalaman, si Alex ay hindi rin kabilang sa katamtamang pamilya, pero ayaw na niya hamakin pa ito ng kanyang pamilya. Ano, pagka-surprise ng uncle ni Kelly. Umaasa siya na sasabihin ni Kelly na si Alex ay mula sa mas nakakataas na pamilya na kanilang kinatatakutan. Pero ito ay kabaliktaran at totoo. Talagang balewala ito. Ang lola ni Kelly ay nakatahimik, sa isip niya, talagang hindi sumusunod si Kelly ngayong araw na ito. Nang sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa driveway. Sabi nito, ito ay aming bilya. Dahil ang paligid ay tahimik, ang boses ng lalaki ay malinaw na narinig. Tumingin sila dito at nakita si Simon. May kasama ito na magandang babae. Natakot si Alex. Ito ay si Kathy. Ano ba ang nangyayari? Pagtatanong ni Simon, habang paparating. Ang kanyang kapatid na si Yvonne, ay nagmadaling lumapit, at sinabi ang lahat ng nangyari. Doon lang napansin ni Simon na lahat ng mata ay nakatingin kay Alex at Kelly. Namuo ang masamang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Naglakad si Simon palapit kay Alex, at proud na sinabi, so, kayong lahat ay walang alam sa boyfriend ng aking pinsan. Itanong nyo sa akin ang bagay na gusto nyong malaman, alam ko ang tungkol lahat sa kanya. Mabilis na nagsalita si Kelly, Simon tumigil ka. Alam niya na ang lahat ng sasabihin ni Simon ay makakatulong para magkaroon ng masamang impresyon si Alex sa kanyang lola at sa iba pang pamilya. At ayaw niya na palalain pa ito ni Simon. Huwag kang mag-alala, wala na akong sasabihin pang iba. Nakikita ko na pag ginawa ko iyon, ay baka sampulin ako ng aking pinsan. Tinakpan ni Simon ang kanyang bibig, na nangaasar, at kunyari ay natatakot. Magsalita ka wika ng kanyang lola. Lumala na ang kanyang pagkadismaya kay Kelly ng sandali ring iyon. Sige, matapat na sabi ni Simon. Tumingin siya sa kanyang pinsan. Alam na niya na ito ay hindi na komportable. Pero nagdesisyon siya na dagdagan pa ang pressure nito. Sinabi nito na may tonong paghahamon. Tandaan mo Kelly, hindi ko ito kasalanan, tinatanong lang ako ni Lola.
Kahit na magalit ka ay huwag mo akong pagbuhatan ng kamay. Tumingin si Kelly na may purong galit sa kanyang mga mata pero ito ay nagpangiti lang kay Simon. Tumingin ito kay Alex na may masamang ekspresyon, at sinabi. Isa siyang mahirap na estudyante sa Preston University. Hindi siya kumakain sa restaurant kahit isang beses sa isang taon. Nakakuha si Simon ng maraming impormasyon mula kay Kathy. Kumakain siya ng magkakatulad na pagkain. Mula umaga, tanghalian at hapunan. Ang almusal niya ay palaging giniling na mais, sa tanghalian naman ay tinapay, at hapunan ay kaunting sopas. Bumibili siya ng 2 piraso ng damit sa loob ng isang taon. Kadalasan wala siyang sapat na pera para ipambili ng shampoo, kaya gumagamit siya ng sabon panlaba para sa kanyang buhok. Ang kanyang cellphone ay mula pa noong siya ay high school. Kahit na ang screen nito ay may mga basag na, hindi niya paring ito mapalitan, dahil wala siyang pera. Isinasama niya ang kanyang girlfriend para bumili ng hotdog sa street food. Dahil hindi niya kayang kumain sa kahit saang restaurant. Nagpatuloy si Simon sa mga nakuhang impormasyon tungkol kay Alex. Walang makapaniwala sa pamilya ni Kelly sa mga naririnig, ito ba ang gustong kasama ni Kelly, sa isip ng bawat isa. Ang mga sinabi ni Simon ay bago lang sa kanilang pandinig. Hindi sila makapaniwala na mayroon pa na sobrang mahirap na tao, na nabubuhay sa mga nakaraang taon. Si Kathy na nanonood ng lahat, ay nakaramdam ng saya, nang makita niya na nilalait ni Simon si Alex, sa buong pamilya ng Phillips. Nasigurado niya na iniwan na ni Kelly si Alex sa nakaraang party kila Simon, pero nandito siya ngayon. Malamang na gumamit ito ng kakaibang pambobola, para mabago ang isip ni Kelly. Pero ngayon, kahit na si Kelly ay na-inlove kay Alex, wala na siyang pagkakataon kay Kelly. Ang pamilya Phillips ay hindi papayag na makapag-asawa ng isang mahirap na bastardo katulad niya. Lalo na pagkatapos ng kanyang mga ginawa. Sa isip ni Kathy, si Alex ay lubhang nakakaawa na nakatayo sa gitna ng mga miyembro ng pamilya Phillips. At sa loob niya ay natatawa siya. Wala siyang kahit anong awa para kay Alex, at maayos ang kanyang pakiramdam, na parang nakapaghiganti na. Sa isip ni Kathy, Alex, iniisip mo ba na dahil gusto ka ni Kelly, ang lahat ay magiging maayos? Ang dibdib ni Margaret ay nanikip, habang nakikinig sa mga sinasabi ni Simon. Ang mukha niya ay naging masama at nakakatakot. At ang tahimik na galit ay mukhang malapit nang lumabas sa kanyang katawan. Kung may iba pang miyembro ng pamilya maliban kay Kelly na tinitingnan niya, ang taong iyon ay nakaluhod na sa kanyang mga paa, at nagmamakaawang humihingi na ng tawad. Hindi ko talaga inaasahan na sobrang hirap niya, wika ng isang pinsan ni Simon. Sabi pa ng isa, wala man lang siya na kahit katamtamang yaman. Ano ang nagtulak sa isip niya, para makasama si Kelly? Simon, paano mo nalaman ang mga bagay na iyon? Pagtatanong ng isang kamag-anak. Dahil ang kanyang ex-girlfriend, ay girlfriend ko na ngayon. Proud na ngumiti si Simon kay Kathy, na matapat na naglalakad papunta sa kanya. Inilagay ni Simon ang kanyang kamay sa balikat nito. Ipinakilala ni Simon ito sa kanyang lola. Lola, ang pangalan niya ay Kathy, at siya ay girlfriend ko. Hello Mrs. Phillips, ikinagagalak ko po kayong makilala, malambing na wika ni Kathy. Napakaganda niya, sabi ng isang pinsan nito. Tama, mukha siyang isang model. Si Simon ay may magandang panlasa sa babae, sabi ng isa pa. Ang iba sa mga kamag-anak ay pinupuri si Kathy sa kanyang magandang itsura. Si Alex ay nakatayo sa tabi niya, at alam ni Kathy na hindi siya komportable. Habang ang pamilya Phillips ay hinahamak at itinatanggi ito. Wini-welcome siya ng mga ito. Ito ay magandang patunay sa kanyang pinakamagandang paghihiganti kay Alex. Ang kanyang sitwasyon ay nagpapaangat bilang parte ng pamilyang ito. Habang ang pagkutsa kay Alex ay lumala. Tumingin si Margaret kay Kathy nang walang pagkakaiba, at tinanong si Simon. Sinabi mo na ang babaeng iyan ay ex-girlfriend ng lalaking iyan. Tama po. Hindi naiintindihan ni Simon kung bakit ito tinatanong ng kanyang lola, pero si Kathy ay naiintindihan ito, at medyo kinabahan. Ang iba ay naiintindihan din kung ano ang ibig sabihin ni Margaret. Naging kasama niya ang lalaking ito, kung mahirap ang lalaking ito, edi ganoon din siya. Ano ang ginagawa ng kanyang pamilya, mahirap din ba sila, katulad ng lalaking ito?
Nagpupusta ako, gusto niyang magpakasal dahil sa pera ng ating pamilya. Panghuhuli ng isa. Nag-advise pa ang iba kay Simon. Madali lang makakita ng magagandang babae. Kailangan mong isipin kung anong klaseng ugali ang mayroon sa kanila. Pera mo lang ang gusto niya. Sa pakikinig niya ng mga warning ng kanyang pamilya, naiintindihan na ni Simon ang ibig sabihin ng mga salita ng kanyang lola. Wala naman siyang intensyon na pakasalan si Kathy. Ang gusto lang niya ay mag-good time kasama ito. Hindi niya inaasahan na ang pakikipag-date dito ay magdudulot ng hindi maganda. Lola, sa totoo lang, gusto niyang ipaliwanag ang buong sitwasyon sa kanyang lola. Pero ang aura nito ay naging matalim na parang isang pana na direktang tatama sa kanya. Natakot si Simon. Kailangan niyang magsalita ng mga tamang bagay ngayon para hindi mawala ang pagmamahal ng kanyang lola. Sabi nito, "Lola, naging pabaya ako. Ngayon ay naiintindihan ko na. Kung siya ang klase ng babaeng gusto makasama ang ganitong lalaki, ibig sabihin ay hindi siya karapat-dapat sa akin. Hindi ko pa siya nakasama ng matagal kaya wala akong alam na ganoon pala siya. Huwag kayong mag-alala, hindi siya magiging parte ng ating pamilya." Si Simon ay mas naging confident habang nagsasalita. Sigurado siya na ang ganitong paliwanag ay muling maibabalik ang tiwala ng buong pamilya sa kanya. Nabigla si Kathy sa narinig, Simon bulong niya sa sarili. Alam niya na hindi madali ang sitwasyon pero hindi niya inaasahan na itatakwil siya nito ng ganoon kabilis. Sa mga nakaraang araw, ang mga matatamis na salita ni Simon ay nakumbinsi siya ng magtatapat ito at magiging parte ng mayaman nilang pamilya na katulad ng pinapangarap niya. Ngayon ang mga salita nito ay parang kutsilyo na hinihiwa ang kanyang mga magagandang pangarap ng pira-piraso. Kathy, tapos na tayo. Wala na dapat tayong sabihin sa isa't isa. Pakiusap umalis ka na, at huwag mo na akong aabalahin pa muli. Determinadong wika ni Simon. Medyo nag-aatubili siya na makipaghiwalay dito, sa totoo lang hindi naman siya naboboard kapag kasama ito. Gayunpaman, maliwanag sa kanyang pamilya na kailangan niya itong itapon. Hinawakan ni Kathy ang kamay ni Simon. Hindi mo ako pwedeng itrato ng ganito. Sabi mo, gusto mo akong pakasalan. Hindi mapaalis ni Simon si Kathy, kahit anong pilit nito. Dahil sa maraming tao ang nanonood, pakiramdam niya, naiinsulto siya, na hindi niya kayang i-handle ang isang babae. Umalis ka na, sigaw ni Simon dito, at tinadyakan si Kathy na dahilan para matumbos sa lapag. Huwag mo akong sisisihin dito, kung mayroon mang dapat sisihin, walang iba kundi ikaw. Sisihin mo ang iyong sarili, dahil maganda ka. Siyempre gusto ng mga lalaki na makasama sa gabi ang isang magandang babae. Dahil naging masaya naman ako sa iyo, babayaran kita ng $20,000. Ito, kuhain mo itong card. Ang PIN number niyan ay 432 and 5. Bilisan mo at umalis ka na sa paningin ko. Kinuha ni Simon ang bank card sa kanyang wallet at itinapon kay Kathy. Alam ni Kathy na wala ng pag-asa. At kung mananatili pa siya, madadagdagan lang ang pang-iinsulto sa kanya. Pinulot niya ang card, at tumayo. At tumakbo palabas ng villa. Lola, nagkamali ako, tanggapin mo ang paumanhin ko. Yumuko si Simon at lumapit sa kanyang lola. Mabuti naman at umamin ka sa iyong pagkakamali. Ang lahat ay magiging maayos na ngayon, malumanay na wika ni Margaret. Tumango si Simon at tumayo sa gilid. Nakahinga na siya ng maluwang. Kelly, ikaw, nakatingin na wika nito. Umaasa din siya na aaminin nito ang kanyang pagkakamali katulad ng ginawa ni Simon. Kapag umamin siya, ay papatawarin din niya ito. Hindi naglakas loob si Kelly tumingin sa matalim na mata ng kanyang lola. I'm sorry Lola, mahina nitong sabi. Ayaw niyang isuko si Alex dahil lang sa ayaw ito ng kanyang pamilya. Ang katawan ni Margaret ay nanginginig dahil sa narinig. Ipinagpapatuloy ni Kelly ang hindi pagsunod sa kanya at malapit na siyang magalit ng gusto. Lumapit ang ilan dito, para alalayan siya, pero itinulak niya ang mga ito. Nang sandaling iyon, lumapit si Simon kay Alex at galit na sumigaw. Umalis ka na, ang lakas ng loob mo buwisetin ang lola ko ng ganito. Isa kang mahirap na walang kwenta. Ang katawan ni Alex ay mahina pa, at muntik na siyang matumbos sa lapag. Bakit mo siya itinulak? Tigilan mo siya, malakas na sigaw ni Kelly.
Niyakap niya si Alex na may pag-aalala, at tinanong, okay ka lang ba? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Tanong ng kanyang isang pinsan. Talagang iniinis mo ba ang iyong lola? Tanong ng kanyang auntie. Kailangan mong magpakita ng paggalang. Ang pamilya ni Kelly ay talagang hindi masaya sa kanya. Ang iba ay naiinggit dito. Alam niya na kung magpapatuloy siya manatili dito, ay lalo lang siya makakarinig ng kung ano-ano, kaya nagpasya siya na umalis kasama si Alex. Lola, naiintindihan ko na ayaw ninyo sa kanya. Dahil galit kayo sa amin, aalis na kami ngayon. Sinusuportahan ni Kelly si Alex sa paglalakad patungo sa gate ng villa. Tumigil ka, sabi ng galit na kanyang lola. Nagpunta ka dito para sa family reunion, at ngayon ay aalis ka na lang basta-basta. Kung aalis ka ngayon, hindi ka na magiging parte ng pamilya. Kung ibang kamag-anak lang ito, ay hindi na siya mag-aalala ng husto. Pero si Kelly ay masyadong importante para sa kanya, at hindi niya ito pwedeng pabayaan. Alam niya na may dapat siyang gawin na magpapatuliro kay Kelly, upang manatili at hindi umalis. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.